isang napakahalang ng paksa. Kaya po, aming hinihiling ang inyong magtugon sa kabayan ng San Luis del aming mga kaibigan, mga nakikinig, nanonood sa kanilang mga medical feeds, sa television ng radio, sa naabot po ng panatuntunan ito. Ayun po, nagkalingat pagkabay, kaya aming maranasan lahat. At po ito at maging nasento kami habang aming nilapap ang kagandahan, ibig ninyo, pag-aaruga, pagkalinga sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang hapon po, mga minamahal mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid. Welcome po ang lahat sa ating programa ngayong pong hapon. Kaya sa pangalan po ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church, sumasa inyo po mga tahanan ang programang Ligaya ng Buhay Ministry. At siyempre po mga kaibigan, kayo po ay nakinig atin pong palatuntunan ng radyo natin 101.3. Kaya live din po tayo sa Facebook page. At hindi man tayo makapanood sa live streaming na to, ay pwede naman na tayo po ay makapanood sa YouTube. So, kung kayo po ay meron pong mga radio, ay buksan po ninyo sa 101.3. Kung kayo naman po ay walang radio, pero meron po kayong Facebook, ay type po ninyo, radio natin, o di kaya ay Ligaya ng Buhay Ministry. Kung wala naman po kayong radio, wala naman po kayong Facebook, pero meron kayong YouTube, pero Facebook, ay i-type po ninyo Ligaya ng Buhay Ministry. So, sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay, sumusubaybay sa ating pong programa, welcome po kayo sa hapong ito, mga minamahal kong mga kaibigan. At siyempre mga kaibigan, hindi po tayo nag-iisa ngayong hapon. Kasama po natin ang ating partner, ang ating pumuting si Pastor Ricardo Rian. Magandang hapon po sa inyo mga mahal mga kaibigan. At salamat po sa inyong patuloy na pagtanggil. Salamat po na ating panatuntunan sa ribot po ng Romblon Province. Dito po sa Romblon Mission. At mga kasama ng mga district leader, mga district pastor, mga kaibigan, ang buong pamilya. Buong po kayong lahat. At sa naman kayo naroon ngayon, ang pagpapala ng Panginoon ay ating gagawin at patuloy tayong buhay masaya sa paglingkod sapagkat ito naman talaga ang dapat nating gagawin. Wala na tayong ibang dapat na pagtutunan ng pansin ngayon kundi ang gagawin natin ang lahat ng ating mga gawa sa mga paglilingkod. Kaya po, welcome po sa ating panatuntunan. Okay, yan po ang dinig ni Pastor Ricardo yan. At ngayon mga kaibigan, dako po tayo sa mga nais po nating pasalamatan, nais po nating batiin. Una po sa lahat, ating pong hindi nakakalimutan na batiin ang ating pong Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. Sa pangunguna po ng ating mahal na presidente, Pastor Orly Pahilan. Kasama po ang mga officers and directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Pangaliban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors na binubuo ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. Siyempre, Pastor, hindi din natin nakalimutan na batiin ang ating mga kababaihan. Hindi natin pong mga direktor na bawat departamento ng Union, si Ma'am Lab, Pahilan, Ma'am Federico, Ma'am Janet, si Ma'am Rian, at ang dalawa nating matigisig na mga kasama dyan, Sir Lowell at Sir Gisrael. Partner, nasa Sibuyan ngayon yung ating mga kababaihan dyan sa mission, Ma'am Lab, Ma'am Vance at Ma'am Janet ay na-stranded sila at ang barko kanina ay hindi sila pwedeng sumakay ngayon. Kaya this
Wait lang po muna kayo dyan, ma'am. Bukas ay makakarating naman kayo dito at patuloy po na makapagluto dyan. Sa aking pamilya din, binabati kayo at sa ating mga iglesia sa bawat distrito, mga leaders, mga elders sa bawat simbahan, yan po sa ating Remnant Association, ang Santa Maria, bayan din ng San Agustin at sa area na yun ng Calatrava. Binabati po kayo ng isang mapayapang hapon. Yan, lakpal ko natin ang ating mga ating pong pamunuhan. Higit sa lahat ay ating pa pong pinasasalamatan mga kaibigan ang ating mga sponsor, si Brother Ariel Ponte, Pastor Ricardo Riano, Mr. and Mrs. Daisy Badalagaw, Ma'am Nalit Muting, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro, Willie and Sally Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Bernie Bidakan, Sir Boysen Bidakan, maging po sa Iglesia ng Bangulis Day Church, maging po kay Mr. and Mrs. Wally Anyuso. Sa lahat po ng aming mga kapatid na patuloy pong tinataguyod, patuloy pong sinusuportahan, salamat po. Hindi naman namin kayo maisa-isa, hindi naman namin kayo mabanggit ang inyo pong mga pangalan. Mula po sa programang Ligaya ng Buhay Ministry ay taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo pong mga panalangin. Atin din isa sa sponsor, partner. Okay. Ay si Sir Pres, Opo. Pilila. Opo. At Ma'am Tintin, Villanueva. Yan. Opo. Opo, at ganun din, may mga kaibigan tayo sa ibang lugar, katulad ni Ma'am Ami Magandi, Mhm. mga nakikinig din sa dito po sa labat ng ating Romblon Province, na naabot po ng ating panatuntunan, ay relax lang po kayo. Na patuloy pong sumusubaybay sa ating panatuntunan. Ngayong hapon ay tatalakay po tayo ng isang napakahalagang paksa na napapanahon po sa panahon ngayon ng pandemya. Yan. So, sa lahat po ng ating mga mahal na mga kapatid, ay patuloy niyo po kami isama sa inyo pong panalangin. Isama po ninyo ang ating pong radio ministry. Pagaman po tayo ay salat sa lahat ng bagay, pero sa pamagitan po ng ating pagtiwala sa Panginoon ay ating pong itaguyod ang ministeryo ng ating pong mahal na Panginoon. So sa hapong ito mga kaibigan, kaugalian po ng ating programa, bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay ipanalangin ang ating mga mahal na mga sponsor. Tayo po ipanalangin. Dakilan namin Diyos, narito po ang aming mga mahal na mga kapatid. Sila ay bukal sa kanilang mga puso na kanilang suportahan ang gawain ninyo dito po sa radyo natin 101.3. Salamat po ng marami mahal naming Diyos sapagkat sila ay kanilang sinusuportahan ang misteryong ito. Kaya naman ang aming dalangin ay patuloy Panginoon na inyong ipagkaloob ang mapagpapala sa kailabong mga tahanan. Patuloy Panginoon na ang kailabong pinagkikitaan ay patuloy inyong pagpalain ng 7 pesos higit pa sa kailang inaasa. Kaya dakilan namin Diyos naway ang inyong pag-iingat ay siyang patuloy na maranasan ng inyong mga mahal na mga anak na ito. At kung maggagayon mahal naming Diyos, ay patuloy na aming itataguyod ang inyong pong banal na gawain sa pagpapahayag ng inyong mga salita. Salamat po sa pagdinig ng aming pong panalangin, alang-alang lahat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa hapong ito mga minamahal kong mga kaibigan, tayo po ay hindi na magpapatumpik-tumpik pa
Yun po ay tutungo na sa ating pong talakayan ngayong pong hapon. Na nakaraang araw po ng linggo, mga kaibigan, ay ating pong napag-aralan ang pakinabang sa pagtanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. Napag-aralan po natin na mayroong 4 na pakinabang sa pagtanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ito yung tinatawag na pagkapuspos. No? Medyo i-relay lang natin ng konti. Review na ng konti. Doon ay napag-aralan natin, mga kaibigan, kung ano po ang pakinabang sa pagtanggap sa banal na Espiritu ng Panginoon. Una, malakas na pagnanais na mag-aral ng salita ng Diyos. Pangalawa, mas determinadong buhay panalangin. Pangatlo, mas malalim sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. At ang ika-4 ay ang pagbabago sa ating paraan na pamumuhay at gawain. So dito po, mga kaibigan, ay ito yung ating napag-aralan noong nakaraang araw po ng linggo. Pero ngayong araw, mga kaibigan, ay ang ating pong pag-aaralan naman na panibagong topiko ay pinamagatang si Kristo ay sumasa iyo. Napakagandang paksahin, partner. Opo. Sapagkat sa ngayon po, kung ating tutukuyin ang ating susing isipan sa ating pag-aaral na ito, na ang bawat katangian ng ating Panginoon ay papal sa mga mananampalataya na sila ay puspos ng Santong Espiritu sapagkat si Kristo ay naanahan sa kanila. Kaya po, mga kaibigan, napakahalaga po na kapag tayo ay nananampalataya at tumanggap ng sagradong bautismo ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon, ay katotohanan man talaga na lubusang ating matatanggap si Kristo sa ating pong buhay. Ngayon, ating pong pag-aaralan, mga kaibigan, kung paano ang isang mananampalataya ay magiging katulad ni Kristo. Tinanggap natin si Kristo. Ngayon, nang tinanggap natin si Kristo, aalamin natin ngayong hapon, mga kaibigan, Pastor, kung paano ang isang mananampalataya ay magiging katulad ni Kristo sapagkat si Kristo ang kanyang tinanggap sa kanyang buhay. Ay napakaganda na mga katanungan at ang banal na kasulatan ay mayroong kasagutan. Kung atin pong babasahin ang nahayag sa aklat ni San Juan sa 14:16-18 na mayroong ipinangako ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad, at ang binabagit po rito ng mga talata ay ganito: at ako'y dalangin sama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Talatang 17: sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Talatang 18: hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Tagapaginoon, ako bibigay ang Panginoon. So, walang ibang tagapag-aliw, mga kaibigan, kundi ang banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Ngayon, mga kaibigan, paano si Kristo patuloy nasa sa mga alagad, bagaman na siya nasa langit? Dito po ay mahayag sa atin ang binabanggit ng talata sa aklat ni San Juan sa unang Juan 3:24, at dito'y nakikilala natin na siya ay naanahan sa atin sa pamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin, sa pamagitan ng pagpuspos ng banal na Espiritu. Si Jesus ay lubusang makapananahan sa kanyang mga alagad.
sa pananahan partner Opo. ng banal na Espiritu, Mm. dito po ay patuloy na makakasama ang Panginoon. Opo. So, nakakahulugan mga kaibigan, na bagaman hindi natin nakita ang ating Panginoon na pumanhik sa langit, ay ang Biblia naman ay talagang katotohanan nagsasabi, bagaman ang Panginoon ay ngayon ay naroon sa mga langit ng mga langit, ay nasa sa atin naman ang banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. So dito po, mga minamahal kong mga kapatid, sino ang magiging kagaya ng Kristiyanong pagnanahan si Kristo sa Kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu? At paano kaya ito nangyari? May mga bagay na dapat nating papansinin, mahal na mga kaibigan, kung mahayag ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Katulad po ng kasagutin natin ng mga katanungan nito na binabanggit din naman sa unang buwan. Ang kabanata ay 3, talata ay 2 na sinasabi, mga minamahal. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At dito binabanggit sa talatang ito na magiging kagaya natin ang Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu sapagkat mahahayag sa atin kung magiging ano tayo. Sapagkat kung paano mahahayag ang banal na Espiritu o ang ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ang sabi po, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat ang sabi po, siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ang reflection partner ng likas ng ating Panginoon kung paano tayo nagpapahayag ngayon sang-ayon sa kung ano ang likas meron tayo na ito ay nakapattern. Likas ng Panginoon ay dahilan sa ang banal na Espiritu ay gumagawa po nito. Yeah. So, yan po ay makikita natin na mga kapatid, mga kaibigan, na kailangan talaga ay mahayag si Kristo sa ating buhay. Napakahalaga po noon. Sapagkat araw-araw na pagkapuspos ay mahanda sa akin na maging katulad ni Kristo kapag siya ay bumalik. So dito po ay makikita natin mga kaibigan na kung araw-araw tayo ay napupuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, tayo din naman ay araw-araw ay nahahanda na maging katulad ni Kristo. At kapag tayo ay naging katulad ni Kristo, ay tayo ay handa na sa pagsalubong sa Panginoon. Tama po yan. At mayroong karanasan si San Pablo na kung paano po yung kanyang personal na encounter sa ating Panginoon ay nahayag. Katulad po ng kanyang pinanggit sa Galatias 2:20 na ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa pananahan ni Kristo sa kanyang buhay. At kung ating babasahin ang Galatia 2:20 partner, ito yung karanasan mismo ng ni San Pablo. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Napakaganda po ng pagpapahayag at tunay, mahal na mga kaibigan, na katulad ng karanasan ni San Pablo, ang pagpuspos ng banal na Espiritu, si Kristo ay darating at titira sa atin. Hindi po siya lalayo. Kaya sabi nga, lagi siyang nag-aanyaya. Kapag tayo ay naging pasaway, ano pa niya, lumapit mo sa akin. Opo. Magsisi ka. Kilalanin mo ang iyong sarili na ikaw ay walang magagawa sa iyong sariling lakas, sa iyong talino,
kinakailangan po ang biyaya ng ating Panginoon, kaya gano'n na lamang ang kanyang palaging paanyaya. Kaya po, sapagkat mapapasa sa mga mananampalataya ang isipan ni Kristo, ang pag-ibig sa katuwiran at ang pagkapakabanal, ang pagkamuhi sa kasalanan, sapagkat binabanggit po sa ngayon naman sa sinasabi ni San Pablo sa unang Korinto 2:16, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, natapot na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Napakaganda, partner, no? Kung ating pagbulay-bulayan na sa ating mga sarili naman talaga, sa ating mga sariling pag-iisip, ay hindi natin makikilala kung ano, sino ang ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi, natapot na sa atin ngayon ang pag-iisip ni Kristo. Ang ibig sabihin, lahat ng ating mga desisyon, kung ano man ang ating gagawin, ang pag-iisip ni Kristo, yung ibig sabihin, yung knowledge ng Panginoon ay sumasa atin, sapagkat ito ang direktang nagbibigay ng yung direkta na nagsasabi sa atin kung ano ang ating pwedeng gawin, ano ang dapat na gawin natin, sapagkat ang pag-iisip ni Kristo ay sumasa atin. So, napakalinaw mga kaibigan, na kapag araw-araw tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, ay araw-araw din naman ay tayo ay guided ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Ngayon, nang tinanggap natin si Kristo, tama ang sabi ng Apostol Pablo, na hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ngayon, bagaman tinanggap mo na si Kristo, dahilan sa ikaw ay araw-araw ay nagpupuspos ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon, mga kaibigan, yung gusto mo ay hindi mo na dapat yun ang iyong gagawin, kundi yung kagustuhan na ng ating pong Panginoon ang dapat nating susundin. Sapagkat, mga minamahal kong mga kaibigan, kung yung gusto pa rin natin ang ating nasusunod, ay hindi tayo, hindi tayo hindi si Kristo ang nasa ating buhay. No? Kung ang ating sinusunod sa ating pong buhay ay yung ating kagustuhan, no? Ay hindi yung Diyos na nasa taas, sa langit ang ating pong susunod, kundi ang ating Diyos ay ang ating pong sarili. Ang pagpupuspos ng banal na Espiritu na ito ay mangyayari sa isang mananampalataya ay nahayag sa kanyang sarili. Na ito naman ay may mga ebidensya kung paano ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng tamang informasyon. Katulad na lamang po itong binabanggit sa Galatia 4:19, nang sabi po ay maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Ang sabi po rito sa English na version, my little children, of whom I travel in words again until Christ be formed in you. Hanggang sa ang Panginoon ay mapurma sa atin. Si Kristo, partner, ay mabubuo sa atin, ang sabi ko. Kaya tayo ay patuloy na nababago, na nagiging katulad ni Kristo araw-araw mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Yung binabanggit sa Santa Biblia na from character to character, ito po ay nahayag kung ano ang likas ng Panginoon na napupurma o dapat na mapurma sa ating mga buhay. Ito po ang tinatawag na mangyayari sa isang mananampalataya kapag siya ay napuspos ng banal na Espiritu. Kaya po mga kaibigan, napakahalaga po na araw-araw ay sumasa sa inyo ang Panginoon. Napakahalaga po na araw-araw ay sumaatin ang ating pong Panginoon upang araw-araw din naman ay tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Subalit mga minamahal ko mga kaibigan, napakaganda ng ating talakayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, hayaan po ninyo na pakinggan po natin ang isang awitin na
Ito ay awitin ni Brother Felix, no? So siya po ay gumawa ng kanta at hayaan po natin na namin